Kahinumdum pa ba mo sa ako, ha? Kaila pa? Ako po si Attorney Jimmy Bondoc. Alam ko po, kita nyo na? Alam ko po na... Teka, sandali lang. Alam ko po na kilala nyo ako bilang musikero. Pero, meron din po akong isa pang karir na ako po ay naging abogado at ako rin po ay naging public servant, no, sa ilalim ni Pangulong Duterte. Bago po ako magsalita, pwede ba ako magparinig lang ng isang awitin sa inyo? Hindi muna ako kakanta, mamaya na yan. Paparinig ko lang sa inyo yung kanta ko, ang pamagat, ibalik nyo si Tatay Digong! Ibalik nyo si Tatay Digong. Pamnawon. Tama na, sobra na, kinuha nyo ang aming ama. Tama na, sobra na, hindi nyo ba nadarama? Si Digong ay naglingkod lang ng tapat. Si Tatay lang ang nagmahal sa aming lahat. Ibalik nyo si Tatay Digong, walang salang ikinulong, palayain nyo na ngayon. Ibalik nyo si Tatay Digong, kasarinlay nakataya, kapayapaan ng bansa. Ibalik nyo si Tatay Digong, ibalik nyo si Tatay Digong. Tama na, sobra na, tinama lang niyang mali. Tama na, sobra na, buong bansa inaapi. Si Digong ay naglingkod lang ng tapat. Si Tatay lang ang nagmahal sa aming lahat. Sabay-sabay! Ibalik nyo si Tatay Digong, walang salang ikinulong, palayain nyo na. Iparinig natin kay Tatay Digong sa Netherlands. Ibalik nyo si Tatay Digong, kasarinlay nakataya, kapayapaan ng bansa. Ibalik nyo si Tatay Digong, ibalik nyo si Tatay Digong. Nakaluhod na ang bayan, lalo nyo pang sinasaktan. Sabay-sabay! Ibalik nyo si Tatay Digong, walang salang ikinulong, palayain nyo na ngayon. Ibalik nyo si Tatay Digong, kasarinlay nakataya, kapayapaan ng bansa. Ibalik nyo
Mabuhay ang malayang Pilipinas! Atin ang Pilipinas. Hindi tayo saklaw ng ICC. Mamaya po, may iba pang mga abogadong magagaling. Ang aking idol, si Attorney Vic Rodriguez. Tatalakayin niya sa inyo kung bakit hindi tayo saklaw ng ICC. Si Attorney J.B. Hinlo, isa pang abogado. Sasabihin niya sa inyo kung bakit hindi tama na magkaroon ng impeachment. Gusto niyo ba ng impeachment? Meron din po tayong isang inspirational leader represented by Attorney Torion na sasabihin sa inyo kung gaano ka-immoral ang gobyerno na ito. At meron po tayong isang multi-awarded na aktor na idol ninyo na kaibigan ni Digong na sasabihin sa inyo na mali ang lahat ng sinasabi nila sa mainstream media tungkol kay Digong. Narinig nyo na rin si Rodante Marcoleta na sinabi sa inyo kung gaano kamali ang patakbo sa pamahalaan ngayon at bakit mali ang ayuda. Kaya nandito pa, may doktor pa nandito, sasabihin sa inyo kung bakit, paano nire-rape ang pondo ng PhilHealth. Sa dami po ng sasabihin nila, ano pa sasabihin ko? Kumanta na lang ako. No? Kasi limitado yung oras namin. Kaya, kayo na lang ang pumili. Anong gusto nyo? Speech o sample? O, sample na lang. Sige. Okay. Kasi po ako, kaya ako tumatakbo ngayon. Bukod sa, ito po ay pinag-usapan namin ni Pangulong Duterte. Ako po ay tumatakbo dahil gusto ko po ibalik ng kaunti ang Pilipino at ang Pilipinas at ang buhay natin. Gusto kong ibalik sa tamang landas. Bakit po ako kakanta? Sana po wag niyong malaitin ang mga musikero. Ako po ay kakanta dahil wala na pong malayang pananalita ngayon sa Pilipinas. Dinurog na po ang Bill of Rights, dinurog na ng Kongreso ang malayang pananalita. Awitin na lang po ang kaya kong gawin na hindi ako ipapakontempt ng House of Representatives. Hindi, totoo po yan. Nakakatawa pero totoo po. Sige lang, i-play nyo lang yung ano. Kasi limitado yung oras out of respect to my fellow candidates, no? So kakanta na lang po ako. At gusto nyo po, kayo ba nakaakyat na ng bundok? Nakaakyat na kayo ng bundok? O ngayon, bundok bababa sa inyo. Pupunta po ako dyan, kakantahan ko na lang kayo para maging masaya tayo. Pero, bilang paalala po ito, na ang dila ng Pilipino ay malaya, pwede natin murahin ang congressman kung gusto natin. Paano pa sila itatama kung sila ay mali at hindi tayo pwede magsalita? Kaya po ako kakanta ngayon para maramdaman po natin ulit kung ano yung pakiramdam ng malayang nakakapagsalita, nakakaawit, nakakapagpahayag ng ating damdamin. Ito pong awitin na to, tatlo to, mabibilis lang.
Perting taasa, uy! Ang next song po, ang title nito ay Believe. Naalala niyo pa ba yung araw-araw maghihintay? Ako po yung kumanta niyan. Pinakanta po sa akin yan ng mga Koreano na gumawa nung May Sassy Girl. Sabi nila si Jimmy Bondok gusto nilang kumanta nung Tagalog version ng I Believe. Alam niyo to, I Believe. Kakantahin ko po para sa inyo. Nako, umulan, kasalanan ko yan. Inaamin ko na ha. Gustong-gusto ko po itong kanta na to kasi paborito ko pong salita, yung believe. Bakit kayo nandito? Kasi kayo ay believe pa rin kay Duterte. Believe pa rin na malaya ang Pilipinas. Baba ako dyan para mabasa tayo lahat. Mahal niyo ba ang PDP? Isa pa, lakasan niyo ha. Ikaw lang at ako ang magsasabi na salamat po ha. God bless. Isa pa kanta kasi may nangungurot na ng puwet dito eh. Kahit po tayo nagkakatuwaan, sana po wag niyong kalimutan ng PDP laban straight. Straight ba tayo? Straight! Ang huli ko pong kanta, baka hindi niyo alam, paborito po ni Tatay Digong to sa mga kanta ko. Tunay na Laya ang title nito. Tunay na Laya. Huling kanta ko na po ito. Gusto ko lang pong ialay sa inyo para maunawaan natin bilang mga Pilipino kung ano ang ibig sabihin ng tunay na kalayaan. Huwag niyo na ako payungan para fair. Para lahat tayo basa. Sana po marinig ninyo ang letra. Kay tagal na natin hiwa-hiwalay, away-away, tingnan niyong tunay ang buhay ng masa, malayo pa sa malaya. Malaya ba kayo? Kay tagal pa natin magsasama-sama, simula pa lamang, kumbaga sa drama,
ang kinabukasan, gaganda ang kulay. Kung sang-ayon tayo sa tunay na kalayan, pinaglalaban ang kalayaan, may kabayaran. Para kay Tigong, nararapat lumaban, isang pinuno, ang sukli ng bayan, masunuring puso. Kung sabay-sabay nating mahalin ang tuntunin, makakamit na ng bansa ang tunay na laya. Tunay na laya. Tunay na laya. Pilipinas, lumaya. Ang PDP laban po ay Duterte na 10. Pakinggan nyo to. Ako po ay magpapaalam na. Salamat po. Duterte! Duterte!